Sino nakaranas sa inyo na yung mamamatay na? Taas na kamay. Anyway, magandang umaga sa inyo lahat. Naranasan niyo na ba yung pakiramdam nyo na you're dying because of your illness? Sino nakaranas? Wala. Oh, there. Oh, there. How many of you there? Hindi lang ako, di ba? Naranasan nyo din, right? Na yung feeling nyo na kapag akala nyo mamamatay na kayo is you're preparing yourself, right? And I was at that moment nang ipakilala sa akin ng review. 5 months back, hindi po ganitong itsura ko. Ang pumayat ako. Oh, by the way, my case is stage 4 breast cancer. But first of all, nagkaroon po ako ng hypothyroid. Hypothyroid, nagkaroon po ng side effect. Nag-reverse sa akin yung aking tinitake na medication. Nag-lose ang aking hair. It was like falling hair. When you have the falling hair, naranasan niyo ba na kapag naglalagas, nadidepress? Nadidepress po ako kasi hindi po ako sanay ng pangit ako. Sanay po ako ng maganda ako. Pero nang dahil sa illnesses kick in, hindi po natin maiiwasan na ma-depress, tama? Dumating po dun sa puntong ayaw kong maligo. Ayaw kong bumangon. Ayaw kong makakita ng mga tao, maganda o pangit. Ayaw ko. Why? Kasi ako mismo sa palagay ko, pangit ako. Because I lost my hair. And I didn't have my appetite. And my friends, my family wanted me to move on. Sabi ko, palagay ko, piniprepare na lang ako kasi after my hypothyroid, nagkaroon ako ng tumor, breast tumor. And the doctors told me, magpa-biopsy ka, ate. So I told my doctor, nag-a-argue kami ng doctor because they were advising me good advice, which is yun yung kanilang pinag-aralan niya, right? Sabi nila sa akin, magpa-biopsy ka. Ang tanong ko, after biopsy, what will happen? By the way, I'm a psychiatric nurse in profession back in Canada. I came from Canada and I'm a dual citizen now. And I had to take care of my parents' property, Minana. Nagkaroon ng stress sa Minana. Kaya nagkaroon ng mga sakit-sakit, no? So sabi ko doon sa doktor ko, naniniwala ako sa sinasabi mo, yung procedure, traditional, dahil kailangan ma-address nila ng tama yung breast cancer. Tama po ba? But the moment at that time, my immune system was very weak. So sabi ko din sa doktor, which is sabi niya, ate, tigas ang ulo mo. Sabi niya sa akin, I know, matigas talaga. Kasi ganito yan eh. Naniniwala ako sa sinasabi mo. Pinag-aralan mo ng 10 years ba yan? Diba? Kasi nag-specialize pa kayo dyan. Tama ba? And I do not disagree. But if you can guarantee me, I'll live. Because I will follow the procedure. Ginagarantiyahan mo bang mabubuhay ako? Kasi at this moment, hindi kaya ng katawan ko. So my body says no, but my mind says yes. Because I'm agreeing with you. Pero yung sabi ng katawan ko, no. Why? Hindi kasi kaya ng katawan ko. During that time, I was under stress. I was depressed. And I did something na akala ko tama. Nag-functional medication ako. I took a lot of herbal, which is good. And I also followed the advices of, huwag kang kumain. And I did that.
Hindi din ako kumain. So I lost a lot of weight. Akala ko yung bukol matutunaw. Hindi po. Hindi po totoo. So what happened was, during that time, nag-weak ang katawan ko. I wasn't able to walk. I have my family there. Alam niyo ba yung sakit ng ngipin? Sinong sumakit ng ngipin dito nakaranas? Alam niyo ba yung not na sakit? It's very pain, di ba? Very painful. Yan ang ramdam ko sa buong katawan ko. Even this small thing here, masakit. Sabi ko sa therapist ko, which is Ate Nina, by the way. Thank you so much, Ate Nina, because you're the one who introduced me the portier. Ate Nina, thank you. She's my husband. And 5 months back, this is the way I walk. Because my back so painful and my legs very weak. This is the way I walk. And the first time I came to the office in Pampanga, this is how I walk. And the two ladies, which my mothers, I call them mother, 80 years old and 70 years old, were the one who assisted me going down and forth sa stairs. Sila yung umaalalay sa akin. Imagine mo, the 80 years old. O ano, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kaya natin yan, Nay, kasi I think I need to find out the way kung anong benefits. Because prior to that, kung malaman ni Ate Nita na nanghihina ako, pinakilala niya sa akin ang portier. Sabi niya, galing siya sa Thailand. Ito yung portier, sabi niya, tikman mo. Sabi ko, ano yan, ate? Titikman ko lang yan. Pero ano ba, hindi maganda talaga. Eh, magkano yan? 25,000 per bottle. Lalo ko nang hina. Ang mahal naman niya. Pucha, teka muna. 25,000. Pero pag ako magpapakimo, pucha, hina naman talaga. Kimo. Diba? Ang kimo, my God. Magkano magagastos ko sa hospital? Magpapabiopsy ako. Magpapadiagnostic ako. Ang mahal din. Pero bakit kaya mahal din itong stem cell? Sabi niya maganda daw. So sabi ko, susundin ko na lang yung doktor ko. Baka sakali. Totoo yung sinabi niya, mabubuhay ako. Pero magkikimo ako. Hindi kaya ng katawan ko. Hindi talaga kaya ng katawan ko. Baka mamatay ako. Mamamatay talaga ako. Hindi kaya. So sabi niya, Tinita, bakit kasi hindi mo subukan to? Eh ate, wala akong pera. Magkano ba yan? Pwede ko pasubok isa lang? Ay, hindi kita bibigyan ng isa lang. Bakit? Pag nag-take ka ng isa, mapapatunayan ko ba sa ilan? O sige pala. Eh, ilan ang gusto mong ibigay? Kung gusto mo, 20 pieces. 20 pieces, magkano isa? 400 pesos. 20 pieces, 6,000 yan. I-double mo, ilan na ititi ko? Sabi ko sa kanya, 5. 20 pieces, 5. Dalawang araw lang ata ito, 3 araw lang ata. Ano ba to? So, by the way, I did it. Sige na. O sige, penge, binigyan niya ako 20. I took it. Fine. In the morning, wala akong acid. Walang acid. Yung sakit ng likod ko, after have taken the 5 capsule in that morning, medyo, wow, nawala yung sikod. Medyo nawawala yung sakit ng likod ko. Pagbangon kong gano'n, oops, kaya. Another 5. At lunchtime, laklak ako, 5 ulit. Pucha, ang lakad ko gano'n. Sabi ng katawan ko, oops, uy, medyo kayang kumending ah. Wow, teka, medyo hindi pa gano'n. Kahit, sakit. So, 5 ulit. 5 na ulit. Pucha, 15 na
bigyan mo na ako ng isa, lalaklakin ko. Bakit ko lalaklakin? Kaya ko na magsubay. Sabi niya sa akin, totoo. Teka muna, pupunta na ako dyan. Sabi niya, and she came from Bataan. Orani to Olongapo. I'm from Olongapo, by the way. Sabi ko sa kanya, kung kaya na kitang pick-upin, may pick-upin na kita eh. Pero sige, mag-victory liner ka na kasi hindi ko pa kaya. Dumating siya, dala niya yung isang portrait from Thailand. Galing ng Thailand yung dala niya, pinigay niya sa akin. Sabi ko sa kanya, Ate Nita, huwag mo muna akong singilin ha. Titignan ko muna kung talagang maganda siya. Sige lang, inumin mo lang. O sige, ilan ang iinumin ko? Ganun ulit. 60 capsules lang, gusto naman ko. Pero utang mo na. Ininom ko na naman. Wow. The next day, uminom ulit ako. 5. Wow, medyo kaya ko ng, di ba? One moment in time. Imagine nakakanta ako. Nakakanta ako. Oh my God. Ang saya-saya ko. The next day, another 15 capsules. Wow! Ate Nitz, this is really a miracle capsule. Wow! Yung iika-ika ako ganun. Maganda na medyo may chemical na ganun. Wow! Ganda naman, diba? So sabi ko sa kanya, saan ba natin mauunin yan? Paano ba gawin yan? Paano ba ako makika-enter dyan? Paano ba yan? Sabi niya, hindi ko din alam eh. Patay tayo dyan. Hindi rin niya masyadong alam. Bakit? Eh, bago lang din siya eh. So sabi ko sa kanya, bago ka lang din pala. Ganito gawin natin. Tawagin mo yung iyong upline. Sino upline mo? Si Lindy. Asan si Lindy? Kagayang di oro. Ibig mo sabihin ng upline mo, kagayang di oro? Paano tayo mag-uusap ni Lindy kagayang di oro? Sabi niya video call. Then we had a video call. Then Lindy told me, may opisina sa Manila, MOA. Nasaan ka ba? Sabi ni Miss Lindy. Eh, nasa Olongapo ko eh. Eh, ano po malapit na opisina niyo dito? Sabi ko. Ay, ate, nasa Pampanga. Pampanga? Uy, medyo. Pampanga. Madali siyang i-drive. Diba? Pampanga lang siya eh. So, hinanap ko sa Google ang Pampanga. At sinabi ni Miss Lindy kung nasaan siya. Nag-Google kami. Pero at that time, Diyos ko, 5 araw pa lang akong taker. Sabi ko na naman, ang ganda ng office. Wow! Pero ang pagbaba mo, may hagdahan at sakit ng tuhod ko. Di ba? Sabi mo mga matatanda, kaya ka namin may anong sige. Teka muna, lalaklak muna ako ng stem cell. Laklak. Pagkatapos, ihi ako ng ihi. Habang nag-attend ako ng event, umiihi ako. Sabi nila, saan ka pupunta? Iihi ako eh. Kasi naiihi ako. Hindi ko maintindihan. Eh, paano ka namin? Huwag nyo na akong i-assist. Kaya ko na. Hindi ko na kayo kailangan. O, diba? Yan po ang istorya mo. Nang unang teko ng stem cell. But, when I was at the event, na-inspired ako sa mga testimonial nandoon. Na-inspired ako ni Sir Mon. Sir Mon, thank you so much kasi na-inspire mo talaga ako. Si Sir Bill Santos. Na-inspire mo ako kasi totoo yan. Kasi the first time, naiiyak ako. Hindi ito bagay. Pero the first time I attended, I heard them. They gave their testimonial. Hindi pala ako nag-iisa. They were in the corporate business. Can you imagine? They're doing the right way. Because this is the right way and they showed them the right way. And I'm so thankful. And then I met Ma'am Jeda. Ma'am Jeda, you inspired me. Thank you so much. And not only Jeda, Ma'am Jeda who inspired me, her mom. My God!
she only looks like 60 years old, just like me. Can you imagine? Her movement, daig niya pa ako. Nahiya ako sa sarili ko. Unang kita ko kay mother, siya napakaganda maglakad. Talaga, samantalang ako, nahihiya ako. Kasi, sabi ko, mabuti pa siya. Magaling siya. Ma'am, ilang taon na kayo sa Dibay? 6 years? Can you imagine 6 years? So 6 years ako sa Dibay. I may be look 30, di ba? Yes! Kaya yun po yung aking testimonial sa inyo na napakaganda po na ginawa sa akin ng portrait. And I'm so thankful. At ayan na po pala ako ngayon. And this is my after picture nung matapos mo yung aking, nagtitake na ako ng stem cell ko. This is me, I'm able to go back to my social life. Thank you